Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makitaan kusog nga dila permis sa aton kalugaringon.
mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with Me. Aton oras sa 7 minutos sa naglabay sa 3:00. Hello beautiful souls and welcome back to Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pratencio, kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramam Monet Perito, si Engineer Francis Morney Balvez, ngan si Joven Cardenas. Yes, mapay nga kolop sa iyo nga tanan, mapay nga Martes, sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagihiling sa aton mga magkadordelain nga social media accounts, mapa Facebook o YouTube man at Radyo Pilipinas Kalbayog. Once again, welcome sa aton programa yan ang 3:00 hangtod 4:00. So hopefully an iyo adlaw sa Martes in talagang nakarelax ka mo, especially nga maihaan pagpahuway, diba, kay kakulop in holiday man kay aton kinsalin orog and summer day. So yan na, Martes siya naton yung Manic Monday sa pagkayan ha. Kaya naman ang pagtikang san pagtrabaho. So ang mga nabilin nga trabaho sa last week yan na pagtatrabahoon. So medyo siguro busy yan yung Martes, but hopefully it's still a good day despite san kabisihan. Anyway, adi an aton mga Cope with Me habits, pagtikangan naton sa naton paborito nga meditation, maong ipiyong yung mga mata, i-relax an iyo pinsarangan an iyo hunahuna nga niyo kasing-kasing sa pagpamati naton sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay,
O kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato an aton 3-minute mindful breathing. Ang sa pagkena, kadi naman kata sa aton ikaduha nga cope with me habit. Aton sudlo na naton kalugaringon, pakain na naton aton kalugaringon. Para mas makilala pa naton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan ang akolop para sa aton pakiana, what's one thing you'd risk everything for? Otrohon ko, what's one thing you'd risk everything for? So ini nga aton journaling prompt ginpapakianhan kita sini nga ginahangyo sa aton nga mamalandong kita sa aton deepest values, aton desires, nga aton motivations, pinaagi sa aton pagtudlok kung nano ban iton nga usa nga butang nga willing kita nga i-give up an nga tanan willing kita nga i-give up an aton comfort, an aton safety or stability para lan iton nga usa nga butang aton ma-pursue or aton makabot o aton maproteheran. So unrisk everything it doesn't mean man nga kinahanglan iton in dangerous o reckless siya pwede an karuyag singon lasan risk everything nga magsasakripisyo ka sa imo oras, isasakripisyo mo siguro an imo iton sense of security, an imo reputasyon or even relationships in order to stand up for something that you truly believe in ngan ini nga aton journaling prompt challenge kita sini nga magpinsara kung nano baan mas importante sa aton sa imo, nano baan mas importante sa imo more than sa seguridad o sa convenience, nano ba an imo karuyag ka i-defend o chase even if it costs you everything else, o nano ba nga mga causes passions, dreams or projects o sino ba nga tawo importante para sa imo nga mas importante pa sa imo kalugaringon nga comfort. So an imo baton san sini nga aton journaling prompt iniin magpapakita ini sa imo core non-negotiable an parte san imo kalugaringon nga talaga miskan diri mo talaga iton i-compromise even under pressure. So ini pwede ini an imo gugma sa imo pamilya, diba, sa imo kasangkayan o gugma sa usang nga tawo o imo prinsipyo, diba, talagang may paninindugan ka, maprinsipyo ka nga tao. So maybe it is a moral principle or calling sa imo kinabuhi or a vision or your freedom and dreams that you want to bring into the world. So an ini nga aton journaling prompt, this is a very talagang self-revealing nga pakiana because ini it strips away everything lain la san imo talaga karuyag what you truly care about nga kundiin iton in aatubang mo you will come face to face kung nano ba an imo definition san imo sense of purpose. So asya ni aton journaling prompt I hope that you will think about this siguro iba sa iyo may ada na ba to, maybe pamilya kay usually asya man go dito kita nga mga Pilipino, we are really family oriented, pero kung may dapa iba mao pay liwat if it is a moral principle, it is really very good parang
good glasses for you to look inward ano nga makikita mo nga okay actually ngayon ako talaga prinsipyo nga miskan diri mawawara sa imo nga imo iton paninindugan o imo iton pagtitindugan. So again aton journaling prompt an pakayana naton what's one thing you'd risk everything for. Aton oras 17 minutos ang naglabay sa 3:00 ngan sa aton pagbalik akon i-share an akon journal entry sa aton tuig 2021. Di anay an pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Ato no oras, 21 minutos ang naglabay sa 3:00. Kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me, your safe space on air, only here at 882 kHz DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan sa pagkayana, sa rin ko nga ni kanina, antes kita nga mag-break, nga aton akon i-share an akon journal entry sa tuig 2021. So antes ko inibasahon just a little
brief background lahat no san ginsurat ko ini during that time nga may ada bagyo sa nga time diri ko na mahinumduman kung nano ang ngaran san bagyo pero makusugad to nga bagyo hano ngan talaga grabe an kakusog san hangin ngan san pag-uran ngan ini in ginsurat ko iton siya sa sort of reflection san akon perspective nga akong feeling during that time. So gintitulahan ko ini Loving What Breaks the World. Ini na akong journal entry sa ton April 18, 2021. How ironic that I feel most at peace and most alive when there's a typhoon. The heavy downpour of rain and the strong gusty wind make me ecstatic. So much so that I feel guilty for feeling this way. I know while I am sitting here comfortably listening to the chaos outside, other people are suffering, losing their homes, and some have probably even lost their lives. I know my love for the storm comes from a place of privilege. However, I also cannot deny that I love this kind of weather. I often wonder why. Is it because I love how it forces us to stay inside? Or is it because we have no choice but to be nowhere else other than with our homes and families? Or is it because it traps us in the present moment, making us fully aware of the chaos and calmness happening around us? I love the typhoon, yes. I know I don't wish suffering on anyone, but loving it while knowing the undeniable destruction it causes feels so wild. I guess this is what life is all about. Some things that make you happy cause others pain or loneliness. Some things you find beautiful, others find hard. This is the duality of life. The strange reality that beauty and tragedy can exist together, that joy and grief can breathe the same air, that love and hate can coexist, that storm is both a giver and a taker. It takes from the earth, yet it also nourishes it. It destroys, yet it builds connection, resilience, and strength. It washes away what it meets, yet it cleanses the earth to make room for new beginnings. The storm is unsettling, yet it forces us to pause, to listen, to notice. To find beauty in destruction is not to deny the pain it causes. It is to recognize that even in the darkest moments, something good can still grow. The typhoon reminds me that life will never be just one thing. There will always be contrasts, days of sunshine and days of storms, moments of laughter and moments of loss. Life goes on anyway, through the storm, through the sunshine, through the pain and the happiness. You move forward. You must. While I cannot stop the suffering of the victims, I can still contribute a positive change to the world by continuing with my life, by pushing through the storm, by finding beauty amidst the ugly, the odd, and the dark parts of life, by simply living. And you can too. Asyado, ang akong journal entry from April 18, 2021 nga akong gintitulahan Loving What Breaks the World. So ato surat ko talaga ato just to make sense on guilt nga ako nafe-feel during that time because I was truly feeling at peace and it is quite strange peculiar feeling when grabe nga destruction and gindadarasan typhoon but still loving it anyway. And so I want to try to make peace of it and so asyaman ko dito I kept on thinking kay certain things nga nakakahatag sa aton sa kalipayan and how sometimes iton nga joy iton nga kalipayan is deeply connected sa aton privilege. Now, sa mga Gen Zs, iton nga privilege nga term is actually medyo, pero na siya nagsusurface sa mga harampang about sa
sa konteksto sa aton sosyedad nga ikaw, you are a privilege, you come from a place of privilege, and I know that I can enjoy the chaos and the calmness of the storm. It's because really I am privileged enough nga may daak sa balay nga strong enough to withhold the typhoon. So, unprivileged, di naman ito karagsingon permi nga wealth or talaga luxury, It's also about unsafety, stability, nga mga siguro sitwasyon, and certain circumstances. So, adto akong example, an sa akong kaso, adto, nga na-enjoy ko ang typhoon because, again, I have the privilege to have usang nga balay, pagkaon, kay permi kami nag-stock sa pagkaon, damo kami chicheria, biskuit, and assurance nga, after the storm passes, I will be okay, I will not be grieving for something that I have lost. And for someone, and maybe for someone, iton na same exact moment, it is terrifying for them. And terrifying because antigo sara nga grabe nga pagtikang utroan ira pagagian because of that storm. And this is where the discomfort comes in, mao nga nasurat ko adto, kay ton nga strange feeling lagi nga kanano nga na-enjoy ko ini when others are suffering, and I know I am fully aware that during that time others are suffering, and yet I can't erase that fact, I can't erase iton nga paglayog-layog sa nakon kasing-kasing when I hear the storm and how it somehow brings me peace and I think importante nga i-acknowledge iton nga discomfort not to shame ourselves nga kita in nalilipay not to feel that grabe nga guilt but also it's okay to feel the guilt, but to understand why we feel it and kung nano ba sa naan ginsisering sa aton circumstances, and from writing it and from ruminating pagpamalandong ko sa nga taknanon sa nga realization, I have realized also nga ang gratitude ang pagpasalamat, it doesn't have to be tied to guilt nga ikaw nagigilty ka. Sometimes we think nga, diba nakakapinsar kita nga kay nano nga malilipay kay kun an iba dere but guilt on its own, it doesn't help anyone. So it can make us stuck but ungratitude with responsibility, on the other hand, it moves us forward. So ungratitude with responsibility, ito nang pagsiring mo nga, yes, I am thankful that I have safety. So now, nano ba akong pwede mahimo sa So pwede ang karuyag singon sana nga gagamiton mo aniton nga imo sense of safety para mabuligan ang ibang mga tawo So pwede mo i-offer ni mo balay kung kaya pa nga maging temporary evacuation sa ibang mga tao kung may dasan sa storm or pag-share mo sa imo resources sa imo skills or sa imo time or sa imo story, or simply not wasting ang mga oportunidad nga ginhatag sa imo because some people never even get them So it's a mind shift, or it's a mindset shift from nasiring ka nga, okay, I feel bad because I have this because I am privileged, to because I have this because I am blessed because I have all of these things I can do something good, I can contribute something good to the world So adi an piperang mga tips para sa aton nga tanan para practice kita sa gratitude with responsibility. Una, i-acknowledge ang imo privilege without being defensive. So, it's not about blaming yourself for what you have, because, of course, you also worked hard for it. But being aware sa unevenness, being aware of the injustice of life, that it truly exists, because it does exist. So, acknowledge your privilege, and don't be defensive about it. Panduha is look for ways nga pwede ka makabulig, not just because you feel sorry for them, dire ka you feel pity
sa ibang mga tao, but really because you want to help them, out of genuine concern. So even ito nga mga small acts of helping other people, small acts of kindness, sugad san pag-check-in, pag kumusta sa usang tawong antigo ka may ginagian, imo sangkay maybe, animo kapamilya, or siguro may daka point nga kung diin pwede ka makag-share sa gifts sa ibang mga tao or makahatag sa guti ay nga pipira nga bulig sa ibang mga tao or even by simply giving information, resources sa ibang mga tao. Iton inakabulig iton nga iton nakaka-cause as an ripple effect, 'di ba? Ang ripple pag may dakata ginlalabog sa usang body of water, may daton ripple. So asya ito na ba your action can ripple other actions sa iba nga mga tao. Pantulo is pwede mo gamiton aniton nga imo kalipayan nga nafi-feel as fuel. So let the peace and safety or happiness nga imo na experience maka-inspire nga makahimo ka o maka-contribute ka to something positive sa imo sa nakapalibot sa imo sa sosyedad o sa aton community, diba? So yes, we can love the rain, we can love the things that breaks the world, although it also sometimes builds the world, and we can love the comfort of a safety home, or the calmness in the middle of storm, as long as aware kita nga diri nga tanan in may adasan and we let that awareness nga mapurma kita into someone who is kinder, who is someone nga responsible for the things that we have and into someone nga generous and talaga nga mabinuligon. And I hope that ito nga awareness, the awareness that you are coming from a place of privilege will also make you more responsible human being. Aton oras 33 minutos sa naglabay sa 3:00, mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos lasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala.
time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ato no oras, 37 minuto sa naglabay sa alas 3. Kamo in padayon nga namamati sa Kopo with me, Denhela sa 882 kHz, DYOG Radio Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana, mag-good vibes naman kata san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, COMELEC plano nga ibalik ang online registration. Nagpaplano ang Commission on Elections o COMELEC nga ibalik ang online registration system o e-registration sa pagbalik sa voter sign-up. Sumala kan COMELEC Chairperson George Garcia, papakusgon pa ang nasabi nga proyekto nga una na nera gin-implementar. Pinaagi sa sistema, pwede nga mag-file sa aplikasyon online ang mga botante pero kinahanglan lagi hapon bumisita sa lokal nga opisina sa COMELEC para magpanumpangan magpasa sa biometrics sugad sa picture, fingerprint ngan perma. Sumalakan Garcia ang pagbalik sa e-registration magahatag sa dugang nga choices sa publiko ngan magpapasayon san proseso san pagrirehistro. Dugang panaton nga maupay nga balita, Pilipinas ngan Canada mas ginpakusog ang kooperasyon sa agrikultura ngan pangisda. Ginpakusog pa sa Pilipinas ngan Canada ang era kooperasyon sa agrikultura ngan pangisda katapos sa high-level meeting sa Manila ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ngan Agriculture and Agri-Food Minister Heath MacDonald. Nagresulta ang pagkaurusa sa pagperma sa joint statement para sa technical nga kooperasyon sa buyot nga sa Bureau of Plant Industry ngan Canadian Food Inspection Agency. Sakop sini ang panlawas sa tanom, capacity building, siyentipiko ngan regulasyon nga pag-uswag ngan pagbinalyuay san inobasyon. Gindiskusyon gihapon ang seguridad sa pagkaon, free trade, high-value crops ngan pagpanalipod kontra African swine fever. Tikang tuig 2020 tubtob 2024 umabot na sa 2.39 billion US dollars ang balor sa trade sa butnga sa duha nga nasod nga kundiin 148 million US dollars ang agri-fishery exports sa Pilipinas sa tuig 2024 nga pinakamakusog sa sulod sa 5 ka tuig. Ngan para sa aton dugang pa nga good news bill nga nagahamubo sa minimum years in service para maging pensionado sa GSIS ginpasa sa Kongreso. Nagpasa sa bill si SSS GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasait nga magpaminos tikang sa 15 ngadto sa 10 ka tuig ang minimum nga serbisyo para maging pensionado ang empleyado sa gobyerno. Sa ilarom sa niya nga Republika Acta 8291 o GSIS Act of 1997, kinahanglan may ada 15 ka tuig nga serbisyo sa 60 anyos nga edad sa pagretiro ngan diri nakakarawat sa disability pension agud makatagamtam sa benepisyo. Sumalakan Makasait mas madagmit makakakuha sa pensyon ang mga miyembro kung paghihimuon na lang 10 ka tuig kapareho sa Social Security System o SSS para sa pribado nga sektor. May adayan na ang GSIS sa masobra 2.7 milyon nga miyembro ngan pensionado nga kundiin 2.1 milyon an aktibo.
Para sa aton katapusan nga nahibilingan nga good news, Department of Social Welfare and Development o DSWD ginabrihan ang 24/7 help desk para sa minors traveling abroad. Ginabrihan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 24/7 help desks para sa minors traveling abroad o MTA sa mga dagko nga international airports sa nasud. Ginabri ini sa Hulyo 29 sa Davao International Airport nga ginsundan sa Mactan Cebu International Airport sa Hulyo 31 ngan Clark International Airport sa Agosto 5. Ang MTA Help Desk nagahatag san bulig sa mga minor de edad nga na-offload tungod sa problema sa dokumento, partikular sa travel clearance o sa nga rekisito para sa mga ubos 18 anyos nga nagbabiyahe sa langyaw nga waray upod nga ginikanan o legal guardian. Pinaagi sinigin papakusog sa gobyerno ang pagpanalipod kontra child trafficking samtang pwede liwat mag-apply sa clearance online pinaagi sa MTA online system o eGov.ph app. Asyad to ang kabugusan sa naton mga nahibilingan o nahikay nga good news para yan nga kulop San Martes. Aton oras 42 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos la San Pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FIVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig, maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST FIVOX. Aton oras, 25 minutos o 24 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4.
kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa paggayana may rakita sa mga announcement kan panawagan para sa aton siyahan nga panawagan kung sino man sa iyo ang nakapurot o nakakita sa cellphone nga Sony Xperia nga may adasan black case nga may wallpaper san baby ngan san wallet nga Playboy ang tatak nga may adasan sulod nga cash driver's license nga national ID nga nakangaran kan John Patrick Serdan alayon nala pag turnover sa nadide sa amon estasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog amon estasyon mabibilngan dide sa City Hall compound DICT building ngan iton nga nawawarang Sony Xperia nga wallet nga Playboy ang tatak ito nawara sa itong Agosto 10 nga nawara iton dito sa may estetika pakadto sa Kalbayog City proper sa balod sa may China Bank pakadto sa may Nihaga Park. So kung nakakita ka mo sa cellphones along those streets alayon nila pagbalik kay kinahanglan an iton nga ada sa sulod san pitaka kinahanglan and cash ngan kung sino man ang magbabalik maghahatag nala san gutiay nga pahalipay an mga may tag-iya san cellphone ngan sa wallet. So again, pwede nito ni turn over dede sa amon stasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Amon stasyon natrohon ko dede na may bilngan sa DICT building sa Tabok San CSWDO sa City Hall compound. Nga dugang panaton nga panawagan kung sino naman sa iyo ang nakakita o nakapurot sa plastic envelope nga pwede ang color green o blue nga may adasan baptismal certificate sa ngaran ni Rafaela Sambat nga iba pa nga mga dokumento iton inawara kanina nga alas 11:40 sa aga didto dapit sa may Wensuan Navarro Street pakadto kan Attorney Orot Law Office across ni Haga Park pinaagi sa tricycle. So kung sino man sa iyo ang nakapurot nga nakabiling sa sini nga plastic envelope nga may adasan baptismal certificate ni Rafaela Sambat nga ipapa nga dokumento pwede liwat ito niyo i-turn over dede sa amon estasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog former Radyo ng Bayan nga pwede liwat ito niyo ibalik diretso sa may tag-iya nga si Eduardo C. Bunggit nga taga Barangay San Joaquin an iya cellphone number 0908-245-4032. Otrohon ko 0908-245-4032. Pwede na lang niyo tawagan diretso si Sir Eduardo para mahiuli an ini nga plastic envelope nga may adasan mga sulod nga mga importante nga dokumento. Nga announcement matikang sa Department of Education o DepEd pwede na nga mahireport ang mga kaso san panaabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, pwede niyo tawagan ang ERA Helpline and Learners Telesafe Contact Center Helpline. Pwede niyo tawagan ang ERA telephone number 0286321372 o trohon ko 0286321372. Pwede liwat ka mo tumawag sa ERA mobile number at 0945-175-9777 at rohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo bumisita ngan mag-message sa ERA official Facebook page mao ang DepEd Learner Rights and Protection Office. At rohon ko DepEd Learner Rights and Protection Office.
Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para then get out. Niyan nga alas 4, ayaw ka mong kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, mga luhos sa tuna o sa kalsada, mga alulod, vase, anything and anywhere nga ginteterukan sa tubig, pwede iton maging panimalay san kete-kete ngan lamok nga nagdadara sa dengue. Maon yan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, samtang nagbubuhat kita sa naton mga buruhaton, isingit anay naton ining pag-search and destroy sa mga breeding sites sa lamok. So kung may daka mo makikitaan nga mga butang nga may adason tubig, stagnant water, pwede na niyo to ni panlabog, used water bottle nga may adasulod nga tubig. At ako iton nga tsansa nga maging breeding site san kete-kete nga lamok, mao nga ilabog nala iton ngan para sadton may ada balde nga drama nga ginsusudlan san tubig nga mga waray takop, alayon na laliwat pag provide pagbutang san takop sa niyo balde nga drum para iton hindi rin maging panimalay san kete-kete nga lamok nga lain lasanano. Sigurado ka mo nga malimpyo an sulod nga tubig sa sulod san balde nga drum. Ngan of course samtang nagsi-search and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran na naton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants ngan magbutang kita sa mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, yan nga alas 4, tara talinguhaon naton nga mag 4 o'clock sa Bayang Habit para then get out. Nga nantis ko tapuson an ining aton edisyon sa naton programa kay kanina nakalimot isingit ko laha nga kung may ada ka mo makasalamuhan makahampang tawo nga kundi diri ka mo nagmi-meet eye to eye you see the beauty out of something nga otherwise siguro malain and diri niya nakikita ito nga perspektibo nga there are good things that come out of it that can come out of it. So be kind to them and keep an open mind kay maybe they are coming from a sense of pain from a sense of sorrow. So if diri ka mo nagmi-meet eye to eye you see things siguro sa rin ka mo pay maniton nga butang pero siya diri maybe because there is something that is keeping them from seeing the goodness out of it and again we all have our own stories and so we should be kind and give grace sa iba nga mga tao. Bueno, mada nagtatapos an aton programa, and speaking of grace, ayon niyo kalimte nga to be the grace that you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 from Monday to Thursday. Kaupad naton sa Master Control sa Ramon at Perito ngan si Joven Cardenas. Masunod ang news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa ang Billboard. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:55 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya inihan mga balita yan na nga oras. Yakap program ginlansar sa Northern Samar para pagpahilawig sa serbisyo panlawas nga ginpapabot sa PhilHealth. Detalye sa sininga balita matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report.
mas ginpahilawig nga serbisyo panlawas ang darasan PhilHealth sa probinsya sa Northern Samar kasampay sa paglansar yakap program durante sa ginbuhat nga press conference. Katuyuanan sa yakap yamang kalusugan pangkahalatang alaga sa pamayanan nga maghatag libre nga konsultasyon, laboratory tests, cancer screening ug essential medicines para sa mga miyembro ug ira mga dependents. Sakop sini ang mga indigent senior citizens, persons with disabilities, solo parents ug iba pa nga PhilHealth members. Sigon kan Joanna Manalili, head sang Katarman Local Health Insurance Office, 90% na sa mga residente sa Northern Samar ang rehistrado na sa PhilHealth, samtang ginaghat ang nagpapabilin nga 10% nga magparehistro para makatagamtam mga benepisyo. Sa pagkayna, may 32 nga accredited yaka providers na sa probinsya. Ginalauman nga pinaagis ng programa, mapaparigon ang prevention ug early detection sa mga sakit, mapapahumubo ang gasto sa pamilya para sa pagtambal ug magahatag mas malaksi nga access sa serbisyo medikal sa bugos nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa aton katapusan nga balita, Department of Justice Action Center nagpaabot libre nga serbisyo legal sa masobra 500 nga mga Nortehano. Ini igbabalita sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Masobra 500 nga mga residente sa Northern Samar ang nakatagamtam libre nga magkadurudilain nga mga serbisyo legal ug dokumentaryo sa ginbuhat nga katarungan caravan sa Department of Justice Action Center kaupod ang iba pa nga ehensya sa gobyerno. Nabaton ang mga panginahanglan sa mga residente para sa legal nga konsultasyon, notarization, prosecutor's clearance, NBI clearance, bulig sa harampang sa imigrasyon ug giya sa pagparehistro sa tuna nga waray dugang nga gastos o harayo nga pagbiyahe. Para sa kadaman, ini ang pinakaunang higayon para mahibaros sa mga isyu sa balaod ug dokumento sa suludla sa usa ka adlaw. Nadugnan liwat ang kinaadman sa komunidad pinaagi sa mga harampang bahin sa Safe Spaces Act, katarungang pambarangay law, anti-trafficking laws ug witness protection program. Ginpasidunggan sa mga lokal nga leader ang inisyatibo kumapamaagi para himuon abot kamay ang hustisya para sa ngatanan dinabinasad to na okoy sa tayaw nga mga lugar. Ang katarungan caravan ang parte sa pagpatapod sa DOJ nga magpaabot tinuod nga hustisya sa tama nga panahon nga direkta na baton sa legal nga panginahanglan sa mga residente, samtang ginpaparigon ang kinaadman ug katungod sa kada tagsa. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.